Ito ang reading mo, Sagittarius. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the moon. Feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga desisyon kang gustong gawin dito at the back of your mind. Pero, hindi mo pinapakita or ayaw mo ipaalam sa iba kung ano yung plano mo, kung ano yung dapat mong gawin, or mga iniisip mo. Ang mensahe ng card mo, may mga pagsubok ka na pinagdaanan at nalagpasan mo yon. May mga kailangan ka lang dito na pagdesisyonan na napakahirap. Do magulo pa yung isipan mo, hindi ka pa makapag-isip ng tama or makapag-desisyon ng tama dun sa mga sitwasyon dahil naguguluhan ka pa dun sa mga dumarating. May communication na parating. Some of you may mga gusto kang ipaliwanag, klaruhin dun sa situation. Andun yung pagmamahal na pinapakita ng dalawang tao or ikaw yung nagpaparamdam ng pagmamahal, pinupunuan mo yung mga pagkukulang. Ipaglalaban mo kung ano yung kaya mo dun sa situation. Gagawin mo lahat ng best mo para makuha kung ano yung gusto mo. May mga gusto kang ayusin, gawin para sa kinabukasan mo. Some of you, andun yung parating na pakipagtulungan sa katrabaho or meron ka ditong gusto mong collaboration na mangyari or may aayusin ka sa loob ng tahanan. May bagong darating sa'yo na project, opportunity, or sisimulan mo na makakatulong dun sa passion mo. Some of you nagkakaroon ng magandang communication or spark dun sa relationship. You're trying to move on at harapin kung ano yung meron sa buhay mo ngayon. Some of you, pinag-iisipan mong may gusto kang puntahan or gawin. May darating na occasion or celebration. Nakikita ko na may darating na reconciliation and reunion. Clarify natin ang Two of Swords. Ten of Swords and Seven of Cups. May mga opportunity na binibigay sa'yo. Pero hindi ka pa handa to decide. Kasi may nangyari sa buhay mo na sobrang hirap para sa'yo na makaalis doon dahil napagod ka doon sa situation na yon. Nagbigay sa'yo ng burden yon at gusto mo muna ngayon na harapin ko ano yung mas makakabuti para sa'yo. Ayusin yung lahat ng situation na meron ka ngayon, harapin at ibigay kung ano yung makakaya mo. Kasi ayaw mo nang kumbaga, mangyari yung mga nangyari sa nakaraan. And kung ano yung sa tingin mo mas makakabuti para sa'yo, yun yung gusto mong mangyari. And kung ano yung failure na nangyari sa nakaraan, hindi mo na gusto uli yun na mangyari uli. Kaya mas gusto mo ngayon na pag-isipan ng mabuti yung mga pinagdadaanan mo. Do andun sa point na magulo pa yung isipan mo. Clarify natin ang The Lovers, Three of Pentacles, and the Sun. Meron ditong darating na magpapasaya para sa'yo. And unti-unti ka rin magiging okay. Gagawin mo lahat ng makaya mo para ayusin yung pagmamahal na meron dun sa puso mo, sa situation.
gusto mong ibigay do'n sa taong mahal mo yung makakaya mo. At masaya ka do'n sa mga nangyayari at dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Three of Pentacles. Wheel of Fortune and Eight of Cups. Nagkaroon na ng end yung cycle, may new cycle na papasok sa buhay mo. Andun yung peace and harmony. Also, may nintay ka dito na darating or mangyayari. Some of you may mga gusto ka nang kalimutan at harapin yung mga dumarating sa buhay mo. Nandun din yung gusto mong ayusin yung kinabukasan mo. Clarify natin ang Eight of Cups. The High Priestess and the Hermit. Naalala mo pa rin yung mga nangyari sa nakaraan. Pero you keep it to yourself. Mas gusto mo na lang na kalimutan mo na sa ngayon, isang tabi mo na yon at kailangan mo pang ayusin yung mga dumarating at harapin yun. Clarify natin ang Knight of Swords. The Moon and Knight of Wands. At the back of your mind, may mga kailangan kang sabihin, i-connect or i-explain. Kasi masyadong magulo yung situation or meron kang kailangan gawin dito. Gusto mong ipakita yung iyong nararamdaman or yung iyong nasa isipan. Some of you, may taong gustong sabihin kung ano yung nilalaman ng isipan niya, kung ano yung mga nangyayari sa situation. Gusto niyang klaruhin lahat. Clarify natin ang Seven of Wands. Queen of Cups and Queen of Swords. Alam nitong tao na to kung ano yung tama at mali. Alam niya rin kung ano yung dapat niyang iyakan, bigyan ng pagmamahal, attention, at lahat ng kanyang effort at time. Hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta lang susuko dun sa mga dumarating sa buhay niya. Mas lalo kang nagiging matatag sa mga hamon ng buhay. Hindi ka basta-basta magpapatalo. Alam mo na kung ano yung tama. Alam mo kung ano yung mali na darating sa buhay mo. At pag-iisipan mo mabuti yun. Gusto mong ilagay yung panahon mo dun sa tamang tao na alam mong hindi ka paiiyakin at ibibigay sa iyo lahat ng attention na gusto mo. Clarify natin ang Ace of Wands, Two of Swords and the Fool. May new journey ka ditong haharapin. Kailangan mong alamin kung ano yung tama para sa iyo at pagdesisyonan. Pag-isipan mong mabuti kung ano yung nararapat at passion, yung desire ng puso mo. Kung ano yung magpapasaya para sa'yo para hindi ka magkamali. Clarify natin ang Three of Cups. Knight of Pentacles and the Lovers. Itong tao na to, sobrang gusto niyang iparamdam yung pagmamahal. May gusto siyang ibigay, pwedeng regalo. Gusto niya ring makipag-ayos, makipagkita. At i-enjoy mo tong oras na to. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Steady progress. We acknowledge you for the progress you have made in remembering love in your daily activities. We can clearly see the contribution you are making to the world through your thoughts, feelings, and actions of love. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung dumarating sa buhay mo, tanggapin mo yun. Kung may mga struggle, challenges na pupasok sa buhay mo, may mga experience ka doon na matututunan, malalaman. Sobrang hirap ng mga struggle or problema, suliranin na pupasok. Pero, hindi naman yun ibibigay sa'yo ng walang rason. Yung rason na yun, napakahalaga nun para sa'yo. Kasi yung lesson na matututunan mo, hindi naman yun basta-basta lang. Hindi mo rin mabibili. Hindi mo rin siya makukuha kahit saan. Kundi dun sa mga pinagdadaanan mo mismo na challenges, dun mo lang siya
mararamdaman, dun mo lang matututunan. Basta isipin mo lang palagi na andiyan ang Diyos sa tabi mo to help you and guide you. Magdasal ka lang every time na kailangan mo sila, ginagabayan ka nila para dun sa mga ideas, tulong na kailangan mo na makakatulong din sa mga pinagdadaanan mo. Isipin mo na may mga struggle ka mang pinagdadaanan ngayon, kailangan mo lang yun na malagpasan at ipulso mo lang kung ano yung mga pangarap mo sa buhay. Kahit sobrang hirap pa niyan, alam ng Diyos na kaya mong makuha kung ano yung mga pangarap mo. Kasi hindi ka naman binild ng Diyos na basta-basta lang. Ginawa ka niya dahil alam niya na kaya niyang ibigay sa'yo kung ano yung mga pangangailangan mo. Kailangan mo lang talaga na pagsikapan yun para maabot yung mga pangarap mo. Dahil para sa ikakaganda at ikakatatag mo as individual. At itong yung reading sa Sagittarius. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.